what would you suggest? Is it good to buy or just rent? Actually, you know, it's Nihintay na ako ng guest natin eh. Guest eh. Kala mo may sariling talk show eh, no? Guest. Siyempre, guest yun. Interviewin ko eh. Versailles. Hindi ko alam kung anong pangalan. Versailles ba to or Versailles? Ay, puro pa auto ah. Mali yata ako. One way. Pasukin na rin natin. Bahala na eh. Sorry ah. Dito pala yun. Sorry. Ayun na yung aking guest. Tignan natin si Edge. Doon siya. Nandiyan sa loob ng coffee shop na to. Versailles. Baka French yan. Gulo ng likod ng sasakyan ko. Ayan. Masok tayo. That's good. Mag-disco siya dyan. May ano ba? Sabitin ko. Tawag ako sa'yo mamaya. Okay, mamaya. Is that mine? Yeah. Oh, it's good to go. To go. You want it to go? Yeah, that. But that was awesome. Ay, ang galing oh. Yeah. Yeah, awesome. Yeah. You want it? Saan po kayo sa Pilipinas? Cabanatuan City. Oh! Ewan. Kamustahin niyo po mga kamag-anak niyo? Hi! Kumusta? Yun na lang. Nag-vlog po kami. Sige po. Thank you. Like you. Yun ang ano. Bayan, anong name niyo po? Bernadette. Bernadette. Ano po last name niyo? Bautista. Hanapin niyo po ako. Oops. Ano po? SOC Digital Media. Sa YouTube channel. Oh. Ako naman, Edge Grabador. Yun Pero lang. taga saan talaga? Ako Remax. Dito. Elmuton. Oo nga, sa ano? Northside naman ako. Northside. Alam mo, hindi na daw ata maganda sa Northside ngayon. Dati doon ako nakatira sa Northside. Depende sa area naman po. Yung po? kaibigan ko sa Lakeview, yung isa sa Skyview. Skyview is 137 Avenue. Yeah, yung isang kaibigan ko, bumili siya ng condo. Kaya lang hindi maganda yung location. Depende Dapat. naman sa location niya. Ang maganda ata dito sa sa north, sa south side and west side, west end. West End, maraming Pilipino. Southwest naman, mixed na rin naman. Nagtira din ako sa Elder Street, sa south Elder sa Elder Street. Okay, pag may Kasi gusto niyo bumili ng yung condo, isang 2 bedroom kasamahan ko condo. kasi, bumabalak atang bumili ngayon. Ay, hindi ngayon kasi mataas na yun ang Ang rate. Pero mababa naman ang bahay. Mataas ang rate mo, mababa ang bahay, mas mura. Tapos bumaba pa naman yung mortgage rate. At least nabili Pero mo na mas magkano mura. ang down ngayon talaga? So first time home buyer is 5%. Hanggang ngayon? Of course. Basta first time Akala home nila buyer. kasi ano lang, percent ngayon, 25% na. No. No, kapag second property mo na, 20% or more. Pag may second property. Pag first time home buyer ka, 5% lang. Sasabihin ko kay Remy, kasi si Remy may balak na Oo. bumili. 5% lang. Meron ako mga ibang listing, 175, 180. Ano yon? 2-bedroom condo. May underground party. Alam mo kasi crowd condo, mahirap ibenta yan, pagbentahan. Oh, depende kung ano pong lifestyle nila. Kung gusto ng townhouse, may condo fee pa rin. Pero kung single family, bungalow. Maganda na kasi, bahay talaga. Kasi yung isang kakilala ko, ang condo fee niya ngayon, $600 na a month. Dito more. Dito, mga Sa stadium 748. pa yun, hindi pa maganda yung ano niya. Bakit $600 a month ang ano niya?
Ikaw nga, ba't ang pogi mo dito? Sa person provider. Ba't iba itsura mo dito? Naka-makeup ka ba dito? Hindi po. Casual lang ako ngayon eh. Hindi, si Remy balak bumili. Sige, tawagan niyo po ako. Hindi, iano ko sa kanya Meron to. akong mortgage specialist na pwede silang for pre-approval. Yun ang first step. Pre-approval muna sa bangko nila. Kung may bangko silang RBC bank or ano. Yeah. Or meron naman akong mortgage specialist na pwede silang tulungan. Wala kung for a pre-approval. Sabihin ko kay Remy, kasi kesa 5% lang kung first time home buyer sila. sabihin ko kay Remy, kasi balak na bumili. Oo. Noon na-aprobahan ako ng 350,000, hindi ko tinuloy yung pagbili. Oh, sayang naman. Eh di investment ko na rin sana yun. Hindi Tapos din ibenta mo. investment. Pag 25 years ka nakatira doon, hindi na investment yun. Kasi pwede mo naman bibenta ulit yun eh. Hindi, alam mo, ang Mas may sabi equity nila, ka na. kailangan pag bumili ka, kailangan ibenta mo ng within 5 years ka lang doon titira. Pero pag umabot ng 25 years doon, hindi Not na. necessary. Hindi naman. Yun ang ano nila. Mga sabi-sabi lang yun, pero not Kung necessary. alam ko lang, si Romel, kabibili lang niya ng townhouse, 100 sa Windermere siya. Pero ikaw, all around ka All sa around. Windermere. Buong Alberta ako. Kahit Nakabili si Romel, ilan lang ako ng buwan lang, sa Windermere siya, 175 ata. Oo, mura siya. Windermere. Windermere? Windermere is medyo mahal doon. Windermere siya. Pero 175, that's not too bad. Wait, kasi 187 ata yun, natawaran niya na 175. Pero hindi siya ang first owner. Mura pa yun. Mura yan. That time. Siguro ilang years na yan. Ako naman, bibili na ako ng bago kaysa may nakatira pa doon. Ay, hindi naman. Kasi empty naman yun. You can always renovate, di ba? Dahil sasabihin ko kay Remy, kasi may Sige, balak sabihin siya. ko, May Remy. balak, Remy, kasama ko sa trabaho, sa tayo na life kami pareho. Sige po. Ito talaga ang ang hanap buhay mo. Yes. Full-time real estate agent with Remax. Alam mo Tapos ba, interior designer din ako. alam I'm mo, also interior designer. balak kong kumuha ng ng ganito. 5 years ka, you need to take exam, right? As a real estate? Yeah, it's only a couple of months. Pero hanggang Sorry. noon, during those days, 5,000 ang School? oh, 5,000. No. School is, yung exam is $800. Tapos, yung pinaka-books is 1,200. Pero ang mahal yung mga brokerage fee per year. We pay more than 15,000 every year in order to run the business. Yeah. Kasi sasabihin ko kay Remy, bibigay ko Sige, kay let me know po. Isa lang pa yung card mo? Pahingi pa, ibigay ko kay Remy kasi isa. Akin, ikikip ko yung isa. Sige, sige. Malay mo, bumili ako ng baikas ko. Kaya abang Sige po. eh, kung ako na ata tumama ng 35 million eh, ano pa? Oo nga May Facebook naman. po ba? Meron po ba kayo Pero pag Facebook? sa 35 million, uwi na ako sa Pilipinas. I know. Titira na ako sa White Plains. Hindi na ako Sa white plane talaga, sa may yung kapitbahay ko si Vic Soto, no? Para yung mga lugar ng mayayaman. Kaya sa, ibibigay ko to kay Remy. May Pagkikita, Facebook po ba kayo? Bernie Bautista. Add ko na po kayo para at least send ko kayo ng mga listing na ideas kay Remy. Pero yung magagandang lugar, kasi may mga mura, merong mura pero ang pangit naman yung lugar. Oo nga, depende naman sa lugar. Eh, ba't napunta kayo dito? Ang layo na napunta. Wala, nag-meet lang po kami para kami ay mag-vlog. Mag-vlog. Mag-usap. Baka naka-private ate. Baka naka-private. Ano po bang number nyo? Right, sige lang sa inyo mga 587, 568. Hey, someone's passing by. Oo, ay. So much. 7, 568, 8010. 8, 0. Yeah. Para sa investigation. Yeah. Pero si Remy bala bumili. Kasi, ikinatakot ni Remy ngayon. Baka daw, may nagsasabi hindi daw 5% ngayon. 25%. No, but that's not just the 25%. Kapag second home owner, 20% ang requirement. Kasi pangalawang Okay. mo na yun eh. Pag Pag first time home owner, first time ka buyer, 5% lang. 5% lang. Oo, Pero tutulungan mo si Remy. oo naman. May balak bumili na yun. Kaya natakot lang siya ng year na to kasi magsabi, 25% pa daw ang down payment. I know. Hindi ba? Baka wala pa siya nakausap na ibang realtor. Or, Nakausap lang niya kasi yung kasamahan ko, si Shirley lang. mali ang information. Gusto niya. Oo nga, ibibigay ko ito kay Remy. Kasi mas mainam na Pilipino kasi paano Oo nagkakaintindihan. nga. Kesa sa Canadian. Yes.
Gano'n ko kay Remy, pabigay ko sa kanya isa kung kasi lang may gusto bumili. May commission ako. Napag-uusapan naman po yan. Yan, yun. Ano naman tayo gift card? Ano yung pag-gusto nyo? Commission ka! Sa Versailles Cafe, ano po pag-gusto nyo? May tinatawag na referral fee. Oo, kasi lang Yun. kami allowed referral fee. Pwede lang kami gift card ang tawag sa gift amin. card. Gift card. Oo. Wala palang referral fee. Kaya ano ko kay Remy, ibigay ko sa kanya kung may balak mo siyang bumili. Natext mo na kayo. Tingnan nyo po na rin. Kaya ano, kaya sabi ko kay Remy, Oo, sige. kasi balak Pag may niya, mga ano kayo, balak niya kasi talagang bumili. Sinabi lang, matulungan ko sila. Meron din akong mga magaling na mortgage specialist. sinabi lang kasi ni Shelly, Remy, balak na bumili ni ano ngayon. Oo, pero pag 20%, napakalaki naman. Hindi ba totoo yun? Ano? Basta first time home buyer, 5% lang. Sasabihin ko kay, Before nga zero down payment kasi lang masyado. eto na, Yan, sa inyo na po. ano ko Buti kay, lang, naglalakad lang kayo, yun lang yung bahay nyo. Parking lot. Ang ganda ng area na dito, no? yeah. Kasi dati ko lang ako sa kalko eh. Eh, Yung, kasi dito mapagtawag kayo, yung may bagong pintura na yun na black. may mga restaurant na dyan, like men, restaurant. Doon ako nakatala sa may blue and Oh. white. Yan. May French restaurant dyan. Yung isang kaibigan ko, bumili ng bahay dito sa Rogers, 1.5 million. Oh, siyempre, Nora. Sa 49, hindi, no. Yung sa mga, sa may Rogers, yung Rogers, sorry, yung mga sa- tira, yung sa mga tirahan Stanford. ng mga hockey, Sa district, yung mga, Ice District? yung mga tirahan ng mga hockey players, o Marriott. oo, doon siya. Sa Marriott. 1.5 million yung bili niya, nasa 49. Sa penthouse siya. Nasa, no, 49 floors sila eh. 1.5 million. Ano siya, ang bahay niya? Pilipino. Pilipino, yaman naman. Grabe. Tapos yung ano niya. Sana ako naging realtor niya. Hindi, kasi may bahay sila sa McGrath. McGrath. Oh, may Oo. bagong listing din kami Oo, doon. pinabili niya yung bahay niya. Tapos lumipat sila dito sa, Pumunta sa McGrath. lumipat sila dito sa Rogers. Ang kapitbahay nila lahat ng kapit players, si Wayne Gusto niyo Gretzky. pag nakita niyo ba ako ganito naka-uniform din Yes! ako? Next time ba, lalabas ako naka-uniform? Si Wayne Gretzky. Ang mga Oh, yeah. kapitbahay niya. Oh, wow. Yeah. Yung parking lang niya, ang condo fee niya, 2,000 a month. Yeah. Tapos yung Monthly sasakyan, yun na yun. Monthly. tapos 75,000 yung parking niya. Kasi naman may office siya. Saka yung asawa niya, retired na nurse. Oh, wow. Saka siya, siya ng primary pa. Pari siya ang regional ng Manager. Si Roy, ba kilala na narinig mo? Roger Bautista. Parang familiar sa akin. May Roger Bautista. Pero sabi ko sa kanila, tatama man ako, hindi ako bibili ng 1.5 I million. know. Paano ibebenta mo yan? Paano mo ibebenta yun? Yeah. Pero maganda talaga. Kasi nung napupunta kami doon, maganda talaga. Ah, Talagang lugar ng 49 mayayaman na 49. floor. Kasi ang pinakamataas yun, ano lang eh. Sa 49 floor sila. Hindi ko lang gusto yung ano nila. Kasi Hindi pa sila penthouse. Kasi 68 Wayne, pala yun. si Wayne 68. Gretzky ang 66 Kasi floor yung yata. sa, nila, di ba, dami doon yung maraming homeless doon. Oo, sa Pag lumakad downtown. ka doon, puro homeless ka naman. Pero ang maganda yun, dahil secure sila. Oo. Sa Ice District nila o sa Marriott. Sa Marriott, sa 1.5 million. Sabi Sana nila, all. sana meron, sabi niya, Bernie, bilhin mo isang bedroom dito, 800,000. Saan ka may kurang Diyos kukuha na Isa yung 800,000? kailangan manalo ng loto. 800,000, i-compare ko sa Philippine man, milyonarya ako, tabi ko yung mga artistang mayayaman doon. Oh. Diba? Napagsabayan ka doon. Ang ganun pagsabayan ako doon Exotic. talaga, yeah. Pero pag tumama Hindi pa ka, kayo, balak umuwi. pag tumama ka naman 70 million doon, umuwi ka sa Pilipinas, baka naman patayin ka doon. Huwag mo na paalam. Yun lang. Hindi mo malalaman, kung yung picture mo yan. Dito, inaano eh. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, pero wag tumama ako, huwag ipakita mo ba ako, hindi pa pwede, sabi niya gano'n. Oo, dito inaano sa Jari eh. Pag ako tumama, ibigay ko Oh, sige, salamat po. Kasi balak niya talaga bumili. Okay. Pero so, basta in the future po, basta Pero hindi let me know totoo yung 25 million. Yung 25 No. down payment. No. 5% lang. Yeah, first time home buyer. Kasi kaya natakot bumili kayo. Grabe naman. Sige, sige ba? Sige. ha? Salamat. Sige, bye-bye. Hoy, panoodin nyo yung video nyo bukas. Ano na ba? SOC Digital Media. Okay. Okay. Bukas ang kita. Sige, bukas na. Grabe ang bilis Oo. mo talaga, no? Hindi, yan na yun. No, Sana. ito. Dapat i-interviewin kita pero since biglaan, yun na yung iba-vlog ko.
Ano ba yung vlog Oo. na? Sorry na. Tinan mo, hindi mo alam. About Hindi niya alam, binibideo ko siya. About Habang siya ay sinasabi niya yung mga information, lalo na doon sa mga first time na home buyer. So very important kung kayo ay bibili ng bahay dito, or ng property dito sa dito sa Edmonton, all Alberta, all around Alberta. all around. ba? So license ko is Alberta. So but Edmonton, Greater Edmonton Ayun. ang area ko. So Ayos. si Ate Bernie Aha. on the spot nakilala namin, nag-coffee dito sa Versa. Nakatira lang siya across the street dito sa may Makilan, bagong apartment. So she's paying $2,000 monthly, not including utilities for sure yun. Tsaka siyempre yung mga kung ano pa yung mga babayarin niya. So I think it's better. I always suggest na kung ganun din kalaki yung binabayaran mong apartment, it's better to invest na townhouse. Pero kasi minsan depende sa lifestyle nila. Katulad sa kanya, she wanted to be walking distance. Siguro ito yung niya, parang preferred niya na area. Kaya okay lang sa kanya na $2,000 ang bayaran niya at more than. Baka in monthly, you're looking at this $2,300, $2,400. Which is makakabili ka rin ng condo actually dito ng less than 100,000, one bedroom. Downtown pa rin, pero hindi sa brand new na ganyan. Yung 1970s. So yun si ate, taga-Kabanatuan siya. Story na on the spot, nag-purchase siya. spot, Yeah. So first time home buyer is 5% Okay. dito. Not 25%. So wrong information yung nakuha niya sa katrabaho niya. Yun ang mahirap pag wala kang nakausap na realtor. Or, I Tama. mean, you can always watch YouTube channel. Pero si ate, parang siguro narinig lang niya. We don't know kung talagang nagsasabi siya totoo. Oh my God, sorry Oo po, naman, ate. siguro naman. Baka Siguro mali naman lang yung yan. information niya Oo. na narinig niya na 25% kasi that's impossible. Unless kung meron kang second property, let's say may bahay ka na o kaya may condo ka na, and then you're thinking to buy another investment. So 20% ang next na down payment mo. Oo. Kasi meron ka ng mortgage na binabayaran. So ang bangko, bago ka nila pautangin ng pangalawang mortgage, they need 20% more than or more para secure sila na talagang pag hindi mo na continue yung binayad mo, so yung 20% na yun, secure sila. Doon lang kukunin yun. So, Yun yung impormasyon na baka alam niya. Oo, baka Diba? yun eh. Oo. Kaya ang sinabi ko sa kanya, ate ano ba, first time home buyer ba siya or pangalawang property na? Kung pangalawang property, baka yung narinig niya 20 or 25%, tama yun. Pero kung sinasabi ni ate, wala pa daw bahay, it's first time home buyer, 5% lang. Kaya sa mga Pilipino na mag-move dito sa least, Edmonton, yes. Oo. so 5% lang po ipunin nyo. Tsaka credit score nyo, alagaan nyo. And then we always suggest na, well, necessity sa atin yung sasakyan eh. So, pero siyempre kung may plano kayong bumili na agad ng bahay, we suggest na bahay muna o property ko. Mag-start kayo sa small condo, townhouse, mga less than 200,000. Mag-build up ng equity, tapos sakay kayo bumili sa sakyan. Pero kung talagang mas importante sa kanyo, so sakyan talaga, then apartment, then mag-build up kayo ng ng down payment, yung 5%, and then eventually, para at least yung bangko, pag nakita nila, wala kayo masyadong utang or meron kayong na save na pera. Importante yun eh. 'Di ba? Na kailangan pangalagaan mo yung iyong credit score. Yeah, credit score dito, by the way, it's, minimum is 680. First time buyer ka, I think. What do you mean 680? 680 yung credit score, diba? Okay. Ang pinakamagandang credit score is 700 or 825. Paano na may measure yun? So, credit card. So, kailangan may utang ka rin. So, lahat ng mga Pilipino dito or kahit na mga local, ang hirap mag-upsata. Ano pa yan, ha? May sore throat pa. Oo. So, by credit card, doon na determine kung may abilidad kang magbayad ng inutang mo sa credit card. So, kahit na $500 lang limit mo, ginamit mo siya, and then before
the interest, let's say 26 days or 30 days, binayaran mo siya, consistent ka in 6 months or 1 year, tumataas yung credit score mo. So, pag bago ka dito sa Canada, mataas naman talaga ang credit score mo. Kasi, yun ang pinaka-start. Pero better na magkaroon ng credit card para ma-determine lang, meron kang kakayanan na magbayad ng mga utang. Doesn't matter kung malaki o maliit. Kasi kailangan lang is yung binabayaran mo more than minimum interest. Yun nga. Gaano naman katagal bago mo ma-build yung credit score mo? Actually, 6 months 6 months? Kasi kung kahit bago ka lang dito sa Canada, kung consistent ka 6 months, iba-ibang mga bangko yun Pero more or less 6 months. Kung wala kang na-miss na payment, so hindi lang sa credit card yun, pati sa telephone actually, kung Teras ka or Rogers, or may na-miss ka ng mga ibang, let's say sa apartment din. So, binibase din ng credit score yun. So, anything na may mga bills ka na nami-miss mo in monthly, nagre-reflect sa credit score mo yun. Yung Equifax. I think that's, Tapos, every year, pwede mo namang i-check with your bank, actually. Online, you can check your credit score kung tumataas siya o hindi. So, yun lang. Kapag umutang ka, dapat medyo... Talagang sa credit card sila not only meron credit pa bang card. iba? Oo, katulad nga ng telephone bills, apartment, car payment, yan. So, loan, student loan, let's say yung mga Cash Canada, something like that. So, all of those nakikita nila yan So, pinupulot nila, kaya nga pinupulot nila credit score mo sa kotse rin, ganun. So, marami basta anything paying bills or may utang, doon nila binibase para tumaas yung credit score mo. Pero important din ba na may laman yung account mo, yung pera mo sa... Kumbaga, meron kang pera sa bangko? Well, siyempre importante may, paano ka gagastos. Hindi mo pwedeng credit card lang lagi, di ba? But I mean, do they check it? No, they din don't ba check yung laman? that. They don't check that. Check lang yun. Let's say, if you're planning to apply for a mortgage, kasi kailangan mo i-submit yung checking balance mo You have to submit kung magkano yung savings mo, magkano yung expenses mo. Doon na malalaman kung, let's say, ang monthly payment mo, everything is 5,000 or whatnot. Or let's say, 3,000. Tapos ang income mo lang pala 3,500. So negative ka pa, $500. So yung bangko, hindi ka nila pauutangan kung alam nilang mas malaki pa yung utang mo kaysa sa income mo. So pero kung meron kang savings naman, na yung mga ibang tao kasi maliit lang sahod, $15, $16 versus $24 na sumasahod, pero ang dami namang utang, may mga sakyan. Tapos yung $15 sa Tim Hortons, mas malaki yung savings nila. Yeah. So sila yung mas madaling maaprubahan ng bangko, pautangan, kung gusto nilang bumili ng bahay as a first-time home buyer. Pero hindi lang savings, di ba? Kasi magagamit mo yung RRSP mo. RSP also, you can use that. Babalik mo lang, siyempre babayaran mo lang kasi parang hiniram mo lang although sa iyon, may interest nga lang yun pag binalik mo. May mga line of credit, you can also use that. You can also use a gift from your immediate family lang. Let's say kapatid or parents mo, pwede ka nilang pautangan ng down payment. Ang tinatawag namin doon as a gift. So, hingi ka sa mortgage or sa bangko mo na certificate, they have to sign it na regalo sa iyo yun na 5%, let's say 8,500 for $200,000. Ganun yung down payment mo. So, pwede lang, they can give it to you as a gift. So, maraming paraan para makahanap ng 5%. So, hindi lang yung savings mo. Ano ba yung dito sa Alberta na tinatawag na home buyers something? It's First-time home buyers? First-time home buyer? Oh, yung first-time home buyers, yung pinakamababang binibigyan ng government. Okay. But I mean, may nakukuha ka sa kanila or merong parang makakakuha ka ng discount or something? Yun na yun eh. Instead of 20%, kasi merong 20% talaga ang ang idea talaga is 20% para wala ka ng binabayaran na CMHC, which is yung Canadian Housing parang home insurance. So, para protected yung mo, yung bahay na binili mo. So, 20% talaga ang hinihingi ng government.
Pero dahil nga first time home buyer ka, pinakamababang binibigyan ng 5%. So, yun na yung tulong nila. Okay. Instead na 20%. Pero ideal talaga is 20% na yun yung CMHC na home insurance ka. Nawala na yung Wala boses mo. boses, pero basta siya. Ayan. Ayun. So, yeah, 5% ang yun yung government plan. Tapos may mga iba naman na I attended one time, merong for mga low income. Mhm. So, I'm not 100% sure sa information, pero they're willing to help you to come up with the 5%. Mhm. Kung wala ka 5%, the government will parang, Ito bang si ate, nagre-rent ba siya or sarili niya yung tinitiraan niya? So, yung Makilan is a apartment. It's a rent. So, rental lang yan. Oh. Kaya nung tinanong ko siya kung balak siya bumili, sabi, parang ayaw niya, natatakot siya. Sabi niya kasi parang after 25 years, parang wala rin. Kaya sabi ko nga sa kanya, it depends sa ano pa rin yun, sa lifestyle mo, kung we can sa Pilipinas or gagamitin mo siya. You can always sell it anytime. So, I mean, even if you purchase like after 3 years or 5 years, maturity is 5 years talaga dapat. Na dapat matapos mo kasi may mga fixed rate 5 years term or 3 years term para hindi ka magbayad ng mga penalty. Pero kay ate kasi hindi ko sure kung bakit napili niya mag-rent instead of buying her own place. Kasi meron naman mga mura dito Kung 1 bedroom may mga 80,000 dito rin sa downtown. Not exactly the same new building. Baka nagustuhan natin na brand new. Tapos security nga. Sabi niya nga mahal daw yung security. Baka yung security nila, yung security guard sila. Kasi ano to yung tinitaran niya yata high-end no? High-end siya. Oo. So, tapos location Glenora, almost Glenora and downtown. Kasi nasa downtown ka Sa downtown na to, Talagang prime location. Nasa prime location siya ng Edmonton. So, one of the best location yung Glenora nga. Kumbaga sa atin, sabi nila, na Forbes Park or Alabang, yung before, back in 80s. Up to now naman kasi accessible siya. Minutes away driving sa University of Alberta, Grand Makiwan, sa Nate, sa mga shopping mall, West Hamilton Mall. So, nasa center siya. So, yung kay ate, going back, napaka maganda location din. Tapos brand new apartment siya. Mayaman si ate, no? Sa Diner Life si ate rin trabaho. So, medyo siguro, kasi asawa niya may work din So, combination siya ng income. Pero hindi ko lang natanong kung may anak sila. Mukhang wala naman. Kasi kung may anak ka, syempre you wanted more bigger space. Yes, definitely. So, what would you suggest? Is it good to buy or just rent? Actually, it's a mixed emotion. So, depende sa sa lifestyle mo. I have a friend, I've been living here in Canada for more than 15 years or 14 years. Pero they prefer rent kasi for them, number one, wala naman silang asawa, walang anak. So, they live by themselves. Tapos, gusto nila sa downtown. Same thing with ate. They want it to be accessible, everything. So, depends sa lifestyle mo Pero kung may pamilya kayo, may anak kayo, I always suggest na bumili kayo ng bahay. It's a good for, not only for space, you can do whatever you want inside your space Kasi pag apartment, so limited So, may mga pros and cons. Depende. Kasi kung if you like to travel a lot na you don't want to, do yung mga snow removal, yung mga maintenance. Kung may bahay ka kasi pag may bahay ka, ikaw na gagawa niya. Pag may problema sa plumbing, sa mechanical, sa furnace. So unlike rental, magbayad ka lang katulad ni ate, let's say 2,300 including utilities, yun lang. So you don't need to worry about kung papalitan yung shingles, yung roof, papalitan yung window, papalitan yung furnace, yung plumbing, yung nasira yung mga toilet nyo. Unlike sa rental, so yun na yun So wala kang babayaran na extra. So depende pa rin sa lifestyle mo yun Kung may asawa na ka, you need more space para sa anak mo. I think I suggest na bumili ka. Pero kung may mga iba namang single na may ibang friends din ako, they want to invest at the same time. They want,
well, they wanted to design their space. Ako, ang background ko, interior designer. So, mas na-appreciate ko na I can be able to do something inside. Kasi pag rental, you can do something pero limited eh. Limited yung pwede mong gawin. O kaya kung may sarili kang bahay, pwede mong pa-renovate. You don't need to ask anybody. Sa may pera ka. Eh, kung mag-rental ka, or let's say, may mga bahay dito, pinaparentahan ng owner. So limited yung pwede mong gawin. So you don't have a freedom to do anything about it. Plus it's not your own. Iba pa rin yung sarili mo eh. Na investment mo. So it's a mixed emotion. It really depends on the lifestyle person kung ano talaga yung lifestyle nila. Kasi lifestyle which means family, lifestyle na you wanted to travel, you just wanted to travel, then work, tapos bahay na, then you don't want to worry anything about it. Parang ilalak mo lang yung door, that's it, you're done, wala nang snow removal, wala nang anything. So even kung magrenta ka ng town na side, well, pag nagrenta ka ng town, it's a different story. I think ikaw pa rin kailangan mag-shovel sometimes. Depende, kung pero kayong katulad kay ate, 2-bedroom, wala nang mga ano yun, kasi it's a high-rise tower apartment. So yun. Ayun. So maraming salamat sa iyo. Edge, mga kababayan, hindi ko na pakilala sa inyo. Ako po si Edge Grabador, with Remax River City, real estate agent dito. And my background is interior designer sa Pilipinas and also Saudi Arabia. Next time, I'm gonna talk about myself. Kasi ngayon on the spot lang, we're supposed to hang out. Pero at least nagkaroon na on the spot. Kasi ang plano talaga, yun. Ang plano talaga namin is pag-uusapan namin una kung paano siya nakapunta dito sa Canada. We wanted to get to know each other. At yun talaga yung plot na nasa isip ko, yung plano ko. Sabi ko pagdating ko doon sa meeting place namin, magkakape muna kami. Pag minsan ganun ako. Pag nagba-vlog ako on the spot na. Oo, kumbaga pinaplano ko, ito yung gagawin ko ito. Pero pagka ganitong mga on the spot na, hindi mo maiwasan na kailangan mo ng, sabi ko, ito na yun. Ito na siguro yun, depende sa flow di ba? Yeah, depende. Super happy na makakolab si Sok. I've been following, subscribing with him since pandemic. Doon din ako actually nag-start. Yeah. Pero I struggle kasi hindi ko na-reach yung 1,000 pero sabi ko, I wanna give up. Yan na nga eh. Pero invite mo sila sa yung YouTube channel. So my YouTube channel is the same name, Edge Grabador, that's it. Didn't change anything para at least pag ginugol nila ako or YouTube channel. So Edge Grabador, you Grabador, parang ganun. No, your new home, Grabador, last name. So yeah, hopefully next time I will tell you a story about my life. Kung how do I get here sa Canada na mga pang-maalala mo kaya hindi naman. Hindi. Ang ganda nung surname mo Grabador. Diba? Talagang bagay sa kanya yung pagiging real estate talaga. Grabador to your new home. To your new home. So hindi ko masyadong tinitake advantage yung tagline. Ito, sooner or later. And hopefully Sok will help me to to use this platform sa YouTube channel para I can help many Filipinos na bagong dating dito sa Edmonton or sa Alberta. I can be able to help them to find your home, and then I can be able to help them to design then to continue my passion sa interior design. Not only finding your home, but I can share my ideas sa interior design. Yun, oo. So, siguro hanggang dyan lang. Yeah. See you guys soon. Oo nga. Maraming salamat. Please subscribe to Sok Digital subscribe Media. din kayo kay Edge Grabador. Ilalagay ko na lang yung YouTube channel link niya para mapuntahan nyo rin, mabisita nyo rin at mabigyan rin kayo ng tip. Halimbawa, nakarating kayo dito sa Canada, gusto nyo din maging ano tawag sa inyo? Realtor? Real estate agent or realtor. Yan. Associate real estate agent. Kasi alam ko may mga licensing din yan, di ba? Yes. So, ang exam naman is madali lang eh. Madali. Ayan. We're back! Ayan, we're back kasi na lobat ako eh. Lobat siya. Pero siguro hanggang dyan na lang muna, mga kababayan. Ayan, that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please
give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, at dun sa mga naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada, mag-leave na lang po kayo ng comment below. So, ayan, magandang araw po sa inyo lahat.